Nakakatawa siya masyado. May kumakain siya tapos nahulog niya yung mga kinakain niya. Para siyang matandang comedian. Na pag nahulog yung pagkain siya, ay, masyadong extra naman tong isang to. Good day mga ka-wonders! Today ay gagala tayo sa Hong Kong Ocean Park. Tingnan natin ang mga penguins, walrus, and finally, makakita na din tayo ng real life panda. Tara! Good morning! Andito pa rin tayo of course sa Hong Kong and today is our second day dito. The plan is Ocean Park. Ang oras ay magwa 1:30 na. Kagabi nagjo-joke kami na baka mga alauna na kami lalabas. Parang nagkatotoo na yung joke eh. Kasi nakauwi kami kagabi mga 11 plus na. Tapos nagchika-chika pa, kumain pang konti, and then nakatulog kami almost 2 a.m. na, kaya nagising ang mga tao na medyo late. Actually yung bata yung medyo pinaka-late, nagising 10:30 na siya nagising, but it's okay, wala din naman kami nagmamadali for the day. So Ocean Park, guided by yung maliit na bata na hindi ko pwedeng isama sa vlog kasi ayaw ng mama niya. Pagkatapos ng mahaba-habang bus ride, and then mahaba-habang lakad, finally, ayun na yung Ocean Park. Napansin ko lang, nilakaran namin yung binabaan namin ng bus, and then nilakaran namin papunta dito. Medyo sketchy, kabilang ang tao, may mga construction sa gilid, ang tahimik, tas para pa kami nasa gilid ng mountain, which we are, tingnan nyo, mountain niya nandyan. Sabi ko sa pamangkin ko, why do we walk on sketchy street? Kala nga namin kabilang ang tao dito, medyo marami pa ng tao. Tara, bago tayo sa Ocean Park. So wala pala siyang direct na bus or train papunta dito. Merong train pero maglalakad ka pa din daw. Pagbaba mo ng station, medyo malayo-layo yung lalakaran mo. Kung bus naman, medyo matagal konti pero mas malapit siya when it comes to the walking distance sa last na bus station papunta dito. Tama naman, hindi naman malayo talaga nilakaran namin. Sabi ko lang, medyo sketchy yung daan. Wala kasing katao-tao. Parang hindi pa kapanipaniwalang may Ocean Park yung sa pinuntahan namin. Pero again, Ocean Park is here. It's an actual crocodile. May buhaya. Additional information pala. So mali yung sinabi ko kanina. So may train pala, yung mismong yan, that is the train station. So pwede ka talagang sumakay ng train, tapos baba ka na dyan, and nasa park ka na mismo. Ang sabi pala na maglalakad is from yung building namin, papunta sa train station, ay medyo malayo. So yun yung parang maglalakad ka. Kaya kami nag-bus is because pagbaba namin ng building, may bus station na pala agad. Kaya yun yung difference. Okay, so, pero mag-train. So you can actually buy the ticket outside. May mga stalls, di parang admin stalls nila doon, and then pwede kayong bumili ng ticket na. But of course, you can buy sa Klook, and preferably mas maganda doon kasi mas convenient. You can buy online, and sometimes may mga promo sila. I don't know lang kung magkano ang ticket na binayaran namin dito. I-check ko pa sa wife ko. I'll post it later. But yes, we definitely got it from Klook. Hindi na kami bumili dito. Ikutin ko muna yung lugar. Tingnan natin kung ano ang meron. Ang sabi sa akin ay meron daw panda, which is interested ako masyado kasi hindi pa ako nakakita ng panda in real life. May mga cable car doon. Hala, parang akit talaga siya, may cable car doon. Very cool. Then may something, may malaki silang pool na parang ginawa ng parang dagat ang itsura, pero wala akong nakikita. I don't know if, kung titignan mo, para talaga siyang dagat sa baba. Kaya itsura niya yung sa yung Bituon Beach sa Anda, yung turquoise water. Pero wala naman siyang mga animals. So I don't know if maglalagay pa sila mamaya dyan or baka papasok pa somewhere. Alam mo yun, yung parang mga seals and then papasok lang sila pag start na ng show. I don't know if ganon. So far, aside doon sa alligator, wala pa akong nakikita. Hindi man bawal pumasok. May nakalagay dito, staff only lang daw. Hindi man tayo papasok pa. May carousel doon. Ayan. Wait, na-realize ko na wala pa ako nakitang animal except doon sa alligator. So baka nasa loob pa talaga yung mga animals. May mga activities lang dito sa labas na pwede nyong gawin, pero yung mismong
mga sea creatures ay nasa loob. Kainan lang ata nandito sa labas. Babalik na muna ako doon sa mga kasama ko. And then sabay-sabay lang kami papasok sa loob. Grabe ng pawis ko. Wala pa kami nakikita. Why friendship if not friend? Okay, tahimik lang daw. Hindi pwede mag-ingay sa loob. Yan yung cage niya sa loob. May tao. Pero kumakain to kasi siya. Ando, ang sarap ng kain niya. Itong second cage, wala yung panda. Wala din siya sa labas. Wala din siya kumakain sa loob. Pero dito daw yung may mga unggoy. Tingnan natin yung mga unggoy na lang muna. What's the name of the monkey? What's the name of the monkey? Like, what's the kind of monkey? Ito ay ang endangered Szechuan Golden Snub-Nosed Monkey. Since 2012, Ocean Park Hong Kong has been collaborating with the government of Szechuan Province and Chengdu Zoo to jointly promote the conservation of their species. And to date, Ocean Park Hong Kong has successfully bred 4 baby monkeys. Yan o, ang ganda. Ang chill lang niya, kumakain ng bamboo shoot. Hello, panda. Bumaba na siya. Laka. Nakakatawa siya masyado. May kumakain siya, tapos nahulog niya yung mga kinakain niya. Siyang matandang comedian. Na pag nahulog niya pagkain siya, ay, ang galing nung panda, ang cute niya. Tapos yung dalawang unggoy din, apat pala yung sila ng unggoy, tapos may isang baby na unggoy. Ang linis na mukha niya, parang color blue, color gray something. Nakalimutan ko ang pangalan, nasa picture ko yun, pinicturean ko kasi tinanong ko si kuya doon na nagbabantay. And then, nasabi niya, sinabihan niya ako ng pangalan ng mga unggoy, pero hindi ko na-gets. Golden Snub-Nosed Monkey. Yun daw yun ang pangalan ng unggoy. Matagal namin nag-antay ng panda. Akala nga namin hindi lalabas. Kasi, di ba may monitor. Kita mo siyang kumakain doon. Pero biglang nawawala siya sa monitor. Tapos ma-excite ng mga tao kasi, baka nawala na siya, lalabas na siya. Tapos biglang papasok naman siya sa monitor, kakain naman siya ng bamboo. Nakita namin yung mga taga-bantay niya, naglalagay na ng mga bamboo shoot sa yung sa labas. Tapos bigla na namang nawala ang panda. Tapos may nakita kami doon sa loob, may binuksan silang gate. Lalabas na siguro ang panda. Tapos bigla nilang sinarado. Tapos for a while, walang nangyayari. Yun pala, nung sinarado na nila lahat, yung gate, tsaka umalis na yung mga tao, yun pala yung parang sign na lalabas na ang panda. So nung wala na yung mga caretakers niya, iniwanan lang yung mga bamboo shoots. Lumabas na yung panda, tapos inikutan niya lahat ng mga bamboo shoots. Kaya ang dami kong videos, ang dami kong picture sa kanya. Malayo, tapos umakyat din siya nung parang stick, o yung parang dead tree na nakita niya. Ang laki niya. Like, mas malaki siya sa akin. Mas malaki sa akin ang panda. Anyway, next stop is itong cable car. Pupunta kami doon sa kabila. Ay, hindi ko pa alam kung ano ang pangalan ng lugar, but yan, sasakay kami ng cable car na yan. And punta sa kabila. May carousel din pala kung gusto nyo. Ito yung nakita ko kanina sa labas. Ang mga taga-Banday dito medyo chill. Naalala ko nung sa Japan na Disneyland, parang bantay sarado ang mga staff nila. Dito guys, wala. Pagkapasok mo, dire-diretso ka lang. Eto, nakakamera ako. Wala lang din sila. Sa Japan kasi pag like example, naka-video ako, sinasabihan nila na itago muna or kailangan. Basta marami silang rules doon. Ito dito is malaya kang makaka-vlog. Basta wag ka lang maging perwisyo sa iba. Hindi naman natin ginagawa yun, kaya good silang. May mga ibon sa cage. Kaya na kami. And apparently, marami siyang rides. Meron siyang roller coaster doon. Meron ding... Actually, hindi ko alam ano itong mga rides na to. Roller coaster lang yung nakita namin kanina. Pero most likely, may water ride din kasi may nakita akong tubig-tubig. Explore ko muna. Mamaya ako na ikukwento kung ano yung nandito.
So yan isa sa mga ride. So parang iano ka, nakaupo ka and then parang itatapon-tapon siya. And then while tinatapon-tapon ka is nakaikot-ikot ka din. Pass muna tayo dyan. Gusto kong ma-relax ngayon. Ayaw kong ma-stress. Kaya maghanap kami ng chill lang na ride. Ano tong ride naman na to? Rev Booster. Okay, this looks like a chill ride. Let's see. Ang reason namin bakit ayaw namin ng nakakatakot na ride is because nasa-stress ako sa trabaho ko, kaya gusto kong chill muna. Huwag muna tayo sa mga roller coaster, huwag muna tayo dun sa mga tinatapon na coaster. Maghanap tayo ng ano lang, para sa Disney yung parang tikap-tikap na sinasakyan mo na ikot-ikot ka lang. Yun lang, yun hanapin natin. Huwag tayong magpakatakot-takot dito. Hindi ito yung roller coaster na nakita namin. Baka para lang siyang roller coaster pero like yung mababa lang siguro yung ikot niya. Yung wala siya yung mga high drops. Ayan siya. Like may something thrill pa din sa kanya pero hindi siya yung i-drop ka. Baka parehas lang siya yung parang coaster. Baka yung height niya is parang yung ano lang, yung Alpine coaster sa Vietnam. Baka ganun lang kasi. Baka pwede nating i-try. Rev Booster is the name of the ride. Hindi siya scary at all. And actually, ano lang siya talaga, nakakatuwa lang talaga siya. Na, ano, pag may katabi ka, yung centrifugal force ng ikot is tinutulak yung katabi mo sa'yo. So parang nakapit ako dun sa, ano, sa kabilang side. Pero so far, enjoy. Mabilis siya tingnan sa labas, pero pag nakasakay ka, hindi siya ganun kabilis. Pumasok kami sa South Pole. Dito yung mga penguins. Tinanong kami ni ate pagkapasok namin if may jacket ba daw kami or something kasi it's very cold. Sabi namin, hindi, kaya namin to. Pero mabaho, ang bahong isda. Malansa yung amoy. Pero, ang galing. Ayan, alaka, happy feet. Happy feet. Dito red, there's a really disgusting spot. Why would I go to a very disgusting spot? It's penguin poop. Oh, those are actual penguins. Akala ko mga ano yan. Kasi sila gumagalaw kanina, akala ko mga mannequins. Ay, tumatalon-talon si kuya. Totoo pala ng mga penguins to. Maliit nila. Dito red, can you take a picture of this? Like, I mean, can you record this, the penguin poop? That's penguin poop. There! There. Dito red, there's one that looks like a fish, majestically flapping in the ocean. He has a disability. Oh, this is swimming. Wait. That's a feather. Well, that's scary. Like, oh. Dito red, you want me to get you a pet penguin? No. It's against the law. May I don't want you to go to jail. Masyadong extra naman tong isang to. Meron mo makaka-confirm since penguins are flightless birds. If yung black and white sa katawan nila, if feathers yon, kasi for the longest time, may feeling na ako na feathers yan sa mga penguin na yan. Pero hindi ko siya ma-confirm kasi hindi pa nga ako nakakita ng penguin in real life. Tapos meron akong nakita kanina na up close and personal and background na yung nagalaw yung ano niya ba, yung white part niya. Para kasi siyang mga maliliit na balahibo. Natakot naman ako konti. Yung tingnan niyo yung isang yun, nakabuka yung flippers niya. Nakatingin siya sa labas lang.
So, ito itong extra, oh. Ang cute ng mga maliliit na penguins. Meron ding mga malalaki na ayun, yung mga parang si Happy Feet. Ito siya, nagfo-float lang. Okay. Lumabas na kami doon sa South Pole na, pangalan ng right? South Pole Spectacular. Yun yung actual name niya. And then, ginaguide lang kami ng pamangkin namin kasi meron daw sea lion. There, that. Seal siya. Tingnan natin dito kung may mahanap tayo. Ang ganda ng ano na eh. Parang turquoise water din eh. Gayang-gaya nila eh. Hinahanap ko pa din. Gusto ko yung klarong-klaro na ano, na seal. So far kasi is, meron akong 3 nakita, pero malayo kasi siya. Kaya, try kong maghanap ng malapit. Merong something dito. Oh my gosh, ayun yung walrus. Meron palang ganito dito. So pag lalabas ka doon sa mismo mga seal and sa walrus, meron kang ganito yung sa ilalim ka mismo ng tubig. Sabi talaga ng pamangkin ko, kailangan ko na ipakita. Seal po. Ganyan yung istura ng poop ng seal. Ang ganda sa loob guys, promise. So kalabas nyo, ang init, ang init-init. 6 PM na pero ganito pa kaliwanag dito ngayon sa Hong Kong. Ano bang buwan ngayon? Last day of July. Don't exactly know kung may 4 seasons sila or para sila sa Pilipinas na hot and wet season lang. Pero 6 PM, exactly 6 PM, ganito siya pakaliwanag. And that is it. Tapos na kami mag-rides. Sinubukan namin ulit for the second time kasama yung pamangkin namin. Nagka-strength na din siyang sumabay sa mga rides. Okay, the time is 6:45. Magko-close to lahat ng 7. Merong train kasi di ba kanina yung gondola kaming paakyat. Meron daw train na sasakyan pababa and then meron siyang schedule. Parang 7:30 ang close nito. I-post ko na lang yung actual time dito, pero pababa na kami. Wala na masyadong tao din. Medyo tahimik na, except sa mga nagsasalita sa ano. Ito dito, hindi talaga namin nasakyan kasi under maintenance daw. Pero okay na. Ocean Park, Hong Kong. Very nice. Very, very nice. May nalaman kami ngayon lang. So apparently, ito yung buong park. Yan yung buong park. Yung pinuntahan lang pala namin is itong part lang na to. Walang nagsabi sa amin na meron palang dito. Meron din pala to dito. Like, ito lang talagang napuntahan namin. Next time. Sana all baliw. Okay. So kaya pala, ang kaninang nakita namin ay mga Arctic creatures lang. And wala kami nakita mga isda. As apparently, andito sila sa Grand Aquarium lahat. Ayun, may nakita na ako isang isda. Ayun, may mga isda na. Hey, Patrick. What's up, Patrick? Hindi pa ako nakakalapit ng pufferfish ng pinakamalapit.
madilim na part na to, minimimic daw niya ang itsura sa ilalim ng dagat. Pag ganito ka nakalalim, ganito ka dilim na siya, kaya ang galing. Mali siya tingnan sa camera guys, pero ang laki na dito in real life. Amazing talaga ang ilalim ng dagat. Pag tinatanong talaga kung anong gusto ko, superpower, if hindi pwede yung instant teleportation. Ito talaga yung kaya makapag-survive sa ilalim ng dagat. Doesn't need to be very deep, kahit mga 10-20 meters lang. So, very nice.